cozy yet? Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you? Heto na, eksena na naman tayo. Pero kakaiba sa ngayon dahil ang pag-uusapan natin ay ang mga pagkain dito sa Hong Kong. Siyempre, marami na rin akong restaurant na pinasukan at natikman ng kung anong klase ng mga pagkain. Pero, ang ipakikita ko sa inyo yung different na kind of food na like sa Chinese, Italian, Western, at syempre yung pang-araw-araw na ginagawa ko sa aking alaga. At yun ang ipakikita ko sa bidyong ito. At sana ma-enjoy ninyo at makita nyo kung gaano kasarap ang mga pagkain na pinagdaanan at sinikap kong buuin sa loob ng maraming araw. So, enjoy watching at tiyan lang kayo. Kain tayo. Welcome to my channel. Thank you. Napapasok ko dito sa T-Fresh at napansin ko ang dessert dito looks like halo-halo. At kapag pinag-usapan natin ang halo-halo, napakasarap lalo na may pinitig, may ubi, may leche plan, at saka yung maraming ice at milk. So, nung matikman ko naman ito is not bad, pero mas preferred ko pa rin ang halo-halo ng Pilipinas. Usually, itong tago, ito yung ginagawa nilang sugar drink, nalalagay sa na may kasamang milk tea. So, siguro pag niluluto to, nilalagyan nila ng sugar para maging red. At ito naman yung red beans. Let me try. Masarap. Masarap yung combination ng dessert nila. So, yung ganito kalaki, pag in-order mo is $45. And ilalagyan nila ng kinayod na na ice sa ilalim para malamig. So, sa Pilipinas, suitable kumain ito. Mayroon siyang ice sa loob. Yan. Yan. O, kung nakikita nyo yan, may ice yan. Ayan. Not bad. Sarap. You can try it lalo na yung mga nandito sa Hong Kong nanonood nito. Try nyo sa T-Fresh. Punta kayo mag-dessert. One eternity later. Nice noodles with beef slice and kangkong. Of course, meron din yung kangkong sa Pilipinas. And syempre, pakikita ko pa rin sa inyo ang pagkakaiba ng pagkain ng Chinese at yung mga banyagang. So, iba rin po ang kinakain ng mga Western at sa Chinese po. So, ako like to eat sliced beef with udon and kangkong. Itamomo Italia. This is chicken fillet with French fries, hamburger. My order is fish fillet with vegetable salad, French fries, and together with the drinks, of course, mango juice. So let's try it. Harap. Yung fish fillet niya, harap siya. Crunchy. Not really bad. Kasi hindi naman ako fish lover talaga ng fish fillet. Gusto ko yung kinakain kong isda is yung kilala kong fish lang. Like bangus, tilapia, galunggong, tuyo. At hindi ako masyado sa mga isdang fish fillet. Gusto ko lang sa fish fillet is yung inihaw. Pero I really try my best na kain. So ito yung abnormal na lunch kasi walang rice. Salad lang talaga siya. At
May Thousand Island na sausawan. Ayun nga, vegetables. Barbecue chicken. Barbecue chicken. Pero kung tutusin, kayang-kaya lang naman itong lutuin sa bahay. Kaya lang totoo talagang may kaartihan lang talaga si Yosmo. Okay? May kaartihan. Masarap yung pagkakatimpla nito. Mura lang siya. Yung isang plate na to is $32. So, can afford na. Tapos with drinks. Sarap siya. Very tasty and creamy. Yung spaghetti stick niya is tamang-tama lang sa pagkaluto. Hindi siya malambot. Tama lang talaga. Tapos meron pa siyang spinach. Pag gutom na gutom ka, pwede na to. Style para siyang carbonara, pero masarap din. At yung pagkaka-boil ng spinach is tama-tama lang. Gutom na gutom ka talaga. Kahit siguro nung ihapag sa hindi kasi ako mahilig kumain sa bahay. Kaya sa labas ako kumakain. Barbecue with rice and small vegetables at nilagyan nito ng light sauce with sugar at yun ang timbang ng lasa kapag kinakain mo ang rice with barbecue pork at syempre hindi nawawala sa atin ang salsaw pero dito kakaiba yung salsaw niya. So tikman natin at ang roast duck is napaka-special sa mga Chinese at talagang bentang-benta ang roast duck dito kasi napaka-importante yung pagluluto nila talaga dito kasi pinapasok ito sa isang kubon na yung paligid niya is talagang apoy siya na parang ginagawa rin ng mga ginagawa sa roast pork. So, ito naman yung chassis na taste sweet na masarap siya. Talaga yung part ng beef sa inside. At kung matitikman mo, masarap siya sa noodles din. At talagang napakasarap. At syempre, hindi mawawala yung vegetable ng choy sam at chicken barbecue na ito yung ginagawa ko sometimes lang a week kapag dumarating yung alaga ko with his family. Siyempre pagka dinadalaw nila yung daddy nila. So ayan yung mga piniprepare ko sa kanila like this one's garoupa steamed fish
na napakasimple na nilalagyan lang ng light sauce sa ibabaw at konting seasoning and olive oil. Dito kami ngayon sa Japanese restaurant. Dito yung first order namin, appetizer siguro to. Sesame with spinach and Caesar salad. Yan. Tikman natin yung mamaya. Yan ang mga pagkakaiba ng ating mga pagkain dito sa Sikir. Ito yung Toratel ramen daw. Hindi ko alam kung bakit naging Toratel. Dahil siguro ito. Pero, ano lang naman to tawag dito. Big sausage and dumpling and soup. Yeah, so let's try it. Subukan natin. Kung masarap yan. Yes, ayan po siya. Ay, tikman natin to. Kung anong lasa niya. Okay, nung kumakain ako, nakikita yung picture. Sarap siya. Same pa rin yung ano niya, yung spaghetti niya is very natural. Hindi siya overcooked. Mahirap pag chopstick na may maba. Tapos yung kanyang sauce, medyo okay din. Pero syempre, special pa rin yung luto ng spaghetti pag bahay. Lutong bahay. So, masarap siya. Ayan. Nagustuhan ko yung spaghetti stick niya kasi hindi siya overcooked. Dumpling. Sarap. Pag magda-diet ka pala, ito pwede na itong kainin. Saka ito. Magda-diet ka. Napatakam ko ba kayo sa mga food na hinihayin ko? Well, pwede na kayo mag-explore sa mga restaurant na gustong-gusto nyo at favorite nyo.